Okay, unang-una hindi ako naniniwala sa multo kasi sa tinagal-tagal na pag-iikot ng mundo, sobrang dami nang namatay. Isipin mo kung nandito pa lahat ng kaluluwa nila, edi nagsiksikan na sila. Sinong umutot? Pero kahit na di ako naniniwala sa multo, may mga pangyayari pa rin sa buhay ko na kahit ako di ko mismo paliwanag. Katulad na lang nung isang araw habang naglalaro ako ng Valorant, bigla na lang may kumalabit sa akin. Nainis pa nga ako kasi patalo na eh. Tapos sumigaw pa ako ng, ano ba? Pero pagtingin ko sa likod ko, wala namang tao maliban sa mama ko natutulog. So chinek ko sa sala, wala. Chinek ko yung labas ng bahay namin, wala. Nakarating na ako sa gate ng compound, wala pa rin. Wala naman ako makitang taong kahinahinala sa labas. Ang nakita ko lang dun, mga matatanda. Alangan naman sabihin nila na, pagtripan ko kaya to si Ryu. Tapos binuksan nila yung pintuan namin. Tapos kinalabit nila ako. Tapos tumakbo sila na parang batang kulang sa aruga. Hindi ko ma-imagine pre. Kaya naman, pumasok ulit ako sa loob at naisip ko na, baka si mama yun. Medyo nag-aalangan din akong gisingin si mama kasi nagbibis mode yun pag nagigising. Lalo na pag walang kwenta yung dahilan. Sabi nga nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa nanay na bagong gising. At mas lalong wag na wag mong gigisingin. So ayun na nga. Ginising ko si mama para lang tanungin na, pinagtitripan mo ba ako? Sabi ko, Ma, ano, bakit? Ikaw ba yun nangalabit sa akin? Damn! So pagkatapos ako sampulan ni mama, bumalik na ako sa paglalaro. Hindi ko na inintindi yung nangalabit. Mas natakot ako kay mama eh. Buti nga tapos na kami sa paluan stage eh. Iniisip ko nga pagkakalabit sa akin kasi malabong hangin lang yun kasi damang-dama mo yung diin saka yung dikit ng balat sa damit ko eh. Hindi ko talaga gunigoy na yun, promise. Kasi feel ko yung legitimate yung daliri. Yung tipong palabit talaga. Natatawa pa nga ako kasi what if kung multo yun, tapos ganun yung asta ko? Ano ba? Angas mo ah. Ano, multo ako? Palag ka? Alam ko naman yung iniisip nyo eh. Baka nga si mama yun. Nantitrip lang. Isa lang ang masasabi ko dyan. Oh hell no! Alam ko ugali ni mama. 23 years ko na siyang mama. At bawat hiningat utot niya, alam ko nang ibig sabihin. At saka mukha bang marunong magbiruto? Hindi ko nga narinig mag-joke to sa talambuhay nito eh. De, joke lang. Meron pa akong isang beses naranasan pero this time boses naman. Isang araw habang nagbi-video call kami ng jowa ko, bigla ko siyang tinanong, mahal mo pa ba ako? Tapos bigla na lang may bumulong sa akin na, hindi. As in promise. So dahil doon nag-overthink ako. Tapos inaway ko yung kausap ko. Tapos todo tanggi siya kasi kahit alam ko naman na hindi marunong magtagalog yung jowa ko, eh syempre nag-overthink nga eh. So pinacheck ko sa kanya kung may tao ba sa paligid niya para ma-check ko kung background lang yung narinig ko. Pero wala. At saka ako lang din naman yung mag-isa sa bahay ng mga oras na yon kasi pag ako lang mag-isa sa bahay, sinasara ko yung pinto, nilalak ko. Kasi baka may pumasok na stranger eh. Concern lang naman ako sa mga gamit namin. Pero ang weird no, what if kung multo talaga yun? Tapos ganun yung bulong niya? Mahal mo pa ba ako? Hindi. Parang ang bitter mo namang multo ka. Kaya siguro di siya matahimik no. Akala ko nga yun eh, simula ng pagkabaliw ko eh. Kasi nakakarinig na ako ng mga negative thoughts. Pero buti na lang, di na naulit. Pero kung tatanungin nyo ako kung naniniwala pa rin ba ako sa multo, hindi pa rin. Mahirap talaga akong paniwalain sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Paano? Palagi kasi akong tinatakot ni mama dati nung bata ako. Huhulihin daw ako ng pulis pag lumabas ako. Kaya nung lumaki ako, na-realize ko na di naman pala nangangain ng bata yung mga pulis eh. Kaya yun, nagka-trash issue na ako sa mga bagay, lalo na yung mga hindi ko nakikita tsaka nararanasan. 2 taon pa nga lumipas bago ako naniwalang siniseryoso ako ng jowa ko eh. Yun pa kayang kalabit at bulong. Eh ang dali-dali lang naman depensahan nun eh. Malay mo si mama lang talaga yun, antitrip lang. Hindi talaga.